Itong Dragon Lampos, ito po yung na-install ng panahon ni Yorme. Binondo, a district of Manila, referred to as the city's Chinatown. At alam nyo ba na ito po yung oldest Chinatown in the world, na-establish pa noong 1594. Mas ma-enjoy mo yung pag-ikot ng Binondo kapag maglalakad kayo. Pero tingnan nyo lang yung traffic dahil itong mga streets are narrow, pati itong mga sidewalk. Kung food trip naman ang hanap mo, marami kayong makikitang mga kainan dito na affordable din, lalo na dyan sa Ongpin Street. Kilala din as sa mga bentahan ng mga jewelry. Malaki din yung tulong nitong pag-install ng mga Dragon Lampos para mas paliwanag na itong Quintin Paredes. At isa sa mga dinadayo ng mga turista dito ang Plaza Lorenzo Ruiz. Nakaharap lang ito sa Binondo Church, one of the main churches of the city of Manila. Kamusta na ba itong plaza? So dito kabayan na makikita nyo na unting-unting gumaganda at lumilinis na itong plaza. Talagang natakot na sila sa pagbabalik ni Yorme, no? So maganda naman talaga yung gagawin niya pagkabalik dito. Unang gagawin niya, linisin at ayusin ulit yung lungsod ng Manila. Okay, magandang umaga. Nandito na tayo sa Jones Bridge. So sa mga kabayan, ang pupuntahan naman natin dito sa Binondo Church. Tapos may pupuntahan tayong plaza dyan. Grabe daw yung nangyari dito. Ginawang squatting area. Yun palang Jones Bridge ito, bagong pintura yan. Kaya kita mo ngayon ng puti, di ba? Tapos meron na mga lights and sounds. Maganda pumasal dito mga alas 5 ng hapon. So ito yung project ng Marcos Administration, itong Pasig River Esplanade, na unting-unting gumaganda na. Yung huli nilang inauguration, yung mga lights at saka sounds dito sa Pasig River Esplanade. Okay, so nandito na tayo sa Arco ng Filipino-Chinese Friendship Art. Yan. So itong Dragon Lampos, ito po yung na-install ng panahon ni Yorme. Ano sa tingin nyo kami? Sakto lang ba yung pag-install dyan? Medyo konsa, no? Okupado yung isang lane. So ginawa na lang parkingan area ito. Di ba mahirap maghanap kasi ng parking dito sa Binondo. Siguro maglalakad ka pa palayo para makapunta lang dito. Kaya siguro naging parkingan na lang to dito, no? Hindi na din madadaanan ng mga sasakyan kasi may Dragon Lampos. Maganda na sana dito, no? Kung wala yung mga spaghetti wars, oh. Ito na pa yung Ongpin. Plaza Lorenzo Ruiz. After ilang buwan nakalipas kabayan, ito siya napuno ng mga street dweller. Tapos yung fountain yan ginawang paliguan. Ngayon kumukuha sila ng tubig dyan. Dito sa intersection, ito po yung papuntang Lucky Chinatown. Dito naman papuntang Juan Luna sa Divisoria. Alam ko naayos sa itong mga ibang tiles niya tsaka yung bricks dyan, no? Ayos, buti nalinis na agad. Ito yung tubig dating itim. Dito kabayan kapag Chinese New Year, puno ng mga kwan dito yan. Mga stall, maraming mga events. Kailangan ayusin dito, no?
Sira-sira na yung kanya. Ayun, ito yung police district, Manila Police Outpost. One of the important church dito sa Manila, ang Minor Basilica Church. Okay na. Inaayos din pala yung harap ng simbahan. Ayun, malinis na. Yan ka ba yun? Dati, talaga. Puno ng mga street dweller to dito. Marami pang kailangang ayusin dito sa Binondo, Manila. Bukod na lang dito sa mga obstruction, itong mga spaghetti wires, yung mga lumang gusali dito, kailangan na rin mapinturahan para mas mukhang modern. Although may mga ibang gusali na dito na malinis na at munting inaayos na rin. So talagang maraming gagawin pagkabalik ni Yorme dito. Naalala niyo ba yun dati na kahit gabi na, umiikot pa rin si Yorme dito sa Manila para masigurado na safe yung mga kababayan natin dito, lalo na sa mga may trabaho pa ng gabi at umuwi ng ganitong oras.